Three signs na born again ka na. Hindi ito tungkol sa pagsali sa church o religion or membership sa isang sekta. Ang born again po ay regeneration. Nagawa ng Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay. Made alive in spirit. Again, ito pong sign na ibibigay ko, hindi yan listahan para ma-born again ka or para maligtas ka. Ito po ay ebidensya na makikita sa taong na born again na or ligtas na. Lilinawin ko po, hindi ko kayang sabihin kung born again ka na or hindi. Walang makakapagsabi noon dahil Diyos lang po ang nakakaalam. Number 1, bagong direksyon. Lumalayo ka na sa kasalanan. Dati mahal mo ang kasalanan, ngayon kinokonsensya ka na. Dati okay lang sa'yo yung mali, ngayon nasasaktan ka na kapag nagkakasala ka. Kasi nga, buhay na yung Espiritu sa'yo. Sabi sa 1 John, those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they cannot keep on sinning because they are children of God. Kasi nga may bagong puso ka na, hindi lang bagong ugali. Diba sabi sa Ezekiel 36, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. Hindi mo kayang i-hate ang kasalanan kung hindi ka pa nabigyan ng bagong puso. O, hindi ko sinasabi na kailangan perfect ka na, pero hindi ka na komportable sa kasalanan. Yes, may struggle pa, pero may laban na. May internal battle na nangyayari. Tawag ko nga dyan, war within. Flesh versus spirit. Hindi ka na neutral. Gusto mong sundin yung Diyos kahit mahirap. Tawag po dyan sanctification process. Tandaan mo kapatid, yung struggle, hindi yan sign ng failure. Sign niya na buhay ang espiritu na nasa iyo. Oo, nagkakamali, pero may pagsisisi at pagbabalik. Ang tunay na born again ay hindi nag-e-enjoy sa kasalanan, kundi nakikipaglaban na siya laban dito. Number 2, mahal mo si Kristo at ang kanyang salita. Diba? Gusto mo na ang Word of God. Nagugutom ka na sa katotohanan. Hindi na boring ang Bible sa'yo, nagiging pagkain mo na ito. At syempre yung pag-ibig mo sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Number 3, may bunga ang buhay mo. Fruit of the Holy Spirit. Diba sa Galatians 5, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At unti-unting lumalabas yan sa buhay mo, yung kabutihan, pasensya. Kasi nga, may indwelling of the Holy Spirit na nasa iyo na ang Holy Spirit. Diba? Hindi mo kailangang ipilit yan. Hindi yan instant, pero visible transformation over time. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi kailangang ipilit. Kusang namumunga yan. Diba? Sabi ni Jesus, you will recognize them by their fruit. Bonus lang na gusto kong i-add, kapag born again ka na, ibig sabihin, yung Holy Spirit, nananahan na sa'yo, unti-unti mo nang nauunawaan at minamahal yung salita ng Diyos. Kasi nga, yung Holy Spirit, nasa iyo na. Ang Holy Spirit ang magpapaintindi sa'yo ng Bible. Diba? Sabi sa Scripture, the Holy Spirit will lead you in all truth. Hindi lang knowledge, may pagbabago sa puso. Nakikita mo na si Kristo sa Scripture. Hindi lang information, kundi may transformation. Mas nagiging humble ka, hindi nagiging mayabang. No? Hindi lang intellectual level na knowledge, kasi nga marami namang theology, maraming atheists na babasa ng Bible, pero hindi safe. Ang tunay na sign ay may spiritual understanding ka na sa Bible na nagli-lead sa iyo sa worship at obedience. Nasunod tayo kasi meron tayong Holy Spirit na tumutulong sa atin to obey the Word of God. Not just hearer, not just readers, but doers also. Again, hindi lang basta naiintindihan yung Biblia sa head knowledge, kundi binabago ka neto. Kasi nga yung Holy Spirit yung nagtatrabaho sa loob mo. Okay, kasi ang Bible spiritually discerned din yan. So yun lamang po, tatlo lang yung nasa listahan ko. If you have something to add, then feel free. And I hope this helps. God bless you all.